Hello everyone, good morning and happy blessed Sunday to all. So medyo matagal-tagal din na hindi ako nakagawa ng aking video. So today, ang ipapakita ko sa inyo sa video ito ay ang pagbe-bake ng plum cake. So ito ang request ng aking asawa dahil ito ang favorite niya. Dati kasi meron kaming tanim dito sa likod ng bahay na plum. So ang dami niyang bunga. Sa kadamihan ng bunga, nababali lang yung mga sanga at yung mga bunga niya ay maagang naaani kasi nga pag nabali na yung sanga, so hindi na masyadong nahihinog yung mga bunga dahil sa dami talaga ng bunga. So ang ginawa ng aming gardener, pinutol niya yung plum tree. Kaya ngayon wala na kaming plum tree, so kailangan na namin bumili. And this season, maraming plum na binebenta diyan sa mga supermarket at saka sa mga vegetable stores. Kaya bumili kami kahapon dahil nag-sale sila. Ang isang kilo ay 1 euro and 99 cents o 2 euros. Napakatamis at talagang masarap siya. Kaya sabi ng asawa ko, namimiss na daw niya yung aking plum cake. Kasi dati nagbe-bake ako ng plum cake, yung talagang malaking blessed form ang aking ginagawa, ang aking ginagamit. Kaya minsan isang linggo na niya yung kakainin hanggang sa hindi na maganda at the end of the week. So ngayon ito magbe-bake ako, papakita ko sa inyo yung aking gagawin ngayon. So una ay aalisin yung buto ng plum. So ayan, samahan nyo ako para malaman nyo kung paano mag-bake ng isang masarap na plum cake of Oma's recipe. Yung reseta ng Lola. Okay, stay tuned. Hello everyone, good morning and happy blessed Sunday to all. So medyo matagal-tagal din na hindi ako nakagawa ng aking video. So today, ang ipapakita ko sa inyo sa video ito ay ang pagbe-bake ng plum cake. So ito ang request ng aking asawa dahil ito ang favorite niya. Dati kasi meron kaming tanim dito sa likod ng bahay na plum. So ang dami niyang bunga. Sa kadamihan ng bunga, nababali lang yung mga sanga at yung mga bunga niya ay maagang naaani kasi nga pag nabali na yung sanga, so hindi na masyadong nahihinog yung mga bunga dahil sa dami talaga ng bunga. So ang ginawa ng aming gardener, pinutol niya yung plum tree. Kaya ngayon wala na kaming plum tree, so kailangan na namin bumili. And this season, maraming plum na binebenta diyan sa mga supermarket at saka sa mga vegetable stores. Kaya bumili kami kahapon dahil nag-sale sila. Ang isang kilo ay 1 euro and 99 cents o 2 euros. Napakatamis at talagang masarap siya. Kaya sabi ng asawa ko, namimiss na daw niya yung aking plum cake. Kasi dati nagbe-bake ako ng plum cake, yung talagang malaking blessed form ang aking ginagawa, ang aking ginagamit. Kaya minsan isang linggo na niya yung kakainin hanggang sa hindi na maganda at the end of the week. So ngayon ito magbe-bake ako, papakita ko sa inyo yung aking gagawin ngayon. So una ay aalisin yung buto ng plum. So ayan, samahan nyo ako para malaman nyo kung paano mag-bake ng isang masarap na plum cake of Oma's recipe. Yung reseta ng Lola. Okay, stay tuned. Hello everyone, good morning and happy blessed Sunday to all. So medyo matagal-tagal din na hindi ako nakagawa ng aking video. So today, ang ipapakita ko sa inyo sa video ito ay ang pagbe-bake ng plum cake. So ito ang request ng aking asawa dahil ito ang favorite niya.
Dati kasi meron kaming tanim dito sa likod ng bahay na plum. So, ang dami niyang bunga. Sa kadamihan ng bunga, nababali lang yung mga sanga at yung mga bunga niya ay maagang naaani kasi nga pag nabali na yung sanga, so hindi na masyadong nahihinog yung mga bunga dahil sa dami talaga ng bunga. So, ang ginawa ng aming gardener, pinutol niya yung plum tree. Kaya ngayon, wala na kaming plum tree. So, kailangan na namin bumili. And this season, maraming plum na binebenta dyan sa mga supermarket at saka sa mga vegetable stores. Kaya bumili kami kahapon dahil nag-sale sila. Ang isang kilo ay €1.99 o €2. Napakatamis at talagang masarap siya. Kaya sabi ng asawa ko, namimiss na daw niya yung aking plum cake. Kasi dati nagbe-bake ako ng plum cake, yung talagang malaking blessed form ang aking ginagawa, ang aking ginagamit. Kaya minsan isang linggo na niya yung kakainin hanggang sa hindi na maganda at the end of the week. So ngayon, ito magbe-bake ako. Papakita ko sa inyo yung aking gagawin ngayon. So, una ay aalisin yung buto ng plum. So, ayan. Samahan nyo ako para malaman nyo kung paano mag-bake ng isang masarap na plum cake of Oma's recipe. Yung reseta ng Lola. Okay. Stay tuned. So guys, ito yung plum na binili ko kahapon. So, mahigit 1 kilo ito. Dahil yung iba ay kakainin namin. Tapos yung 1 kilo, o dapat ang kailangan ko talaga ay 750 grams plum. Pero, dadamihan ko na kasi masarap. Okay, so ang unang gagawin, tatanggalin yung buto ng plum. Okay, so gawin ko muna guys. So ito guys, so aalisin yung buto. Tapos hahatiin sa 4 ang plum. So guys, ito yung aking mga ingredients para sa aking gagawing plum cake. So of course, kailangan ko ng 750 grams na plum, 6 eggs, flour, butter, sugar, and fresh salt, kaunting asin. Kailangan ko rin ang vanilla sugar and back pulver o back powder. Okay, baking powder pala. Baking powder o back pulver. So, ano ko na yung German at saka English. So, yan guys, ito ang aking mga ingredients. Ngayon, gagawin ko na yung dough. Okay guys, para sa dough, kailangan ko ng 350 grams sugar, 350 gram meal. Ayan, pagsamasamahin ko na ang aking mga ingredients. Isang pack ng vanilla sugar, isang pack ng baking powder, at 330 grams na butter. So, ito ang aking ingredients para sa aking dough. Okay, so gawin ko muna ito guys. So, ito na guys yung aking dough para sa aking plum cake. So, isi-set aside ko muna. Minas ko na ito. Isi-set aside ko muna para yung aking egg white. Yan, may nalaglag na egg yolk yan, konti.
So, iano ko ito. Gagawin kong cream. Para isasama ko dito sa dough. So, ito guys, yung aking dough. Pinagsama-sama ko yung mga ingredients. Yung sugar, flour, at saka butter, at saka yung egg yolk ng 6 eggs, vanilla, sugar, salt, and baking powder. So, mix lang natin hanggang sa maging very fine siya para masarap. Nga pala, yung egg ay sineparate ko yung egg yolk at saka yung egg white. So, yung mamaya, i-ano ko itong egg white. Ayan yung egg white. Gagawin kong cream. Tapos, ihahalo ko rin dito. Pero hindi ko na siya gagamitan ng mixing machine. Okay, so tapos na yung aking dough. So ito na yung aking dough para sa aking cake. Yung gagawin ko naman yung streusel para sa ibabaw ng cake. So guys, tapos na yung aking dalawang dough. So ito yung dough sa ilalim ng ito, ilalagay ko sa ilalim. At ito naman yung ilalagay sa ibabaw. At ito ang kanyang filling, ang mga plums. Okay, umpisahan ko na guys. Umpisahan ko nang ilagay yung aking mga ingredients sa form para ma-bake ko na. Hello guys, good morning. It's Sunday afternoon o Sunday morning. At ito ang aking piniprepare ngayon, ang plum cake. So, ito na ngayon ang aking dough. Tapos, ang aking plum. At ito yung tie sa ibabaw. Okay. So, hali kayo. Samahan nyo akong gawin itong plum cake. So, ilalagay natin yung mga plums sa ibabaw ng dough. Pag nailagay na yan, ilalagay naman yung dough sa ibabaw. So guys, ito, nailagay ko na yung thyme, nailagay ko na yung plums, at nilagyan ko na rin ng konting asukal sa ibabaw, at saka konting mint o cinnamon. Okay, ngayon naman, para sa ibabaw, ilalagay ko ngayon itong streusel. So, tatakpan ko yung plums. So, ang pagbe-bake, kailangan talagang mayroon tayong patience. Dahil maraming steps. Pero natuto akong mag-bake dahil sa aking asawa. Siya ang nagturo sa akin paano mag-bake. So, masarap siyang mag-bake. Pero nung tinuruan niya ako na lang gagawa. Pero dati, every weekend akong nagbe-bake ng cake. So, hindi kami lumalabas para kumain ng cake sa mga bakery o kaya sa mga konditoray dahil nagbe-bake talaga ako noon. Pero naging tamad akong mag-bake simula nung matuto akong mag-social media. So, wala na akong ginawa kundi magpindot-pindot para sa aking YouTube channel at para sa aking mga reels. Pero ngayon, lahat nagmahal na. So, kapag lalabas kami at magkakape kami sa labas, naabot na ng 25 euro. Dalawa lang kami. Dalawang kape, dalawang slice ng cake. So, para sa akin, napakamahal na yon. Dahil
pwede naman akong mag-bake. So, kung magbe-bake ako, katulad nito, ang aking gagastusin lang siguro mga 10 euro. Tapos, kakainin na namin to ng mga ilang araw. So, nakakatipid talaga pag gumagawa ako ng sarili kong cake. O, nagbe-bake ako ng sarili kong cake. So, ayan. So, ayan. Nilagay ko na yung sa ibabaw. So, ready to bake na ito. So, I'm going to bake it at 20 degrees Celsius. 200 degrees. Tapos, 40 minutes ko siyang i-bake. So, ayan guys. Ready to bake ang aking plum cake. Hello everyone! So, ito na ngayon ang aking plum cake. Ready to bake na. So, ilalagay ko na ito sa oven. Ang aming oven ay lumang-luma na. At i-bake ko ito ng 40 minutes. Okay, so, tingnan natin kung ano ang magiging kalalabasan ng aking plum cake.